Ang deathmatch na nagpahina kay Freren, sa kanyang pinakamatinding limitasyon, Golden Land, Arc explained. Sa unang pagkakataon sa kasalukuyang timeline, nakita nating tunay na nalagay sa panganib, si Freren. Sa Golden Land Arc, hinarap niya ang isang walang pangalang Greater Demon na si Solitaire, isang kalabang halos pumantay sa kanyang lakas, at sa ilang aspeto, ay parang nahigitin pa, sa kanyang mana control. Narito ang detalyadong Tagalog breakdown, ng laban na muntik nang magtulak kay Freren sa pagkatalo. Sa buong paglalakbay ni Freren kasama sina Fern at Stark, sa anime na Freren, Beyond Journey's End, marami na silang hinarap na pagsubok. Nakalaban niya si Aura at maging ang sarili niyang clone, ngunit sa mga laban na iyon, tila hindi pa rin natin nakita si Freren, na totoong napipilitang ibuhos, ang lahat ng kanyang lakas. Nagbago lamang ito nang dumating sila sa Golden Land. Babala, mga ka-anime, may spoilers, para sa Golden Land Arc. Sa Golden Land, sumama ang grupo kay Denken, upang talunin ang Last Sage of Destruction na si Mok, at alisin ang sumpang ginawang purong ginto, ang kanyang bayan. Ngunit bago pa manila tuluyang matapos ang kanilang misyon, lumitaw ang isang walang pangalang Greater Demon, si Solitaire. Una pa lamang, nakita na ni Freren si Solitaire, sa alaala ni Mok. Agad niyang binalaan sina Fern at Stark, kapag nakatagpo sila ng isang hindi kilalang Greater Demon, tumakbo agad, dahil kung walang tala tungkol sa kanila ang sangkatauhan, malamang ay pinatay nila ang lahat ng taong nakasalamuhan nila. Habang inaaral ni Freren ang spell na Diagoldze, para maalis ang sumpa, pinag-aaralan naman ni Solitaire, ang barrier ng lungsod. Nang mabasag ito, nagsimulang kumalat ang sumpa at naging ginto sina Fern at Stark habang sinusubukan siyang pigilan. Kahit nakatama si Fern sa balikat ni Solitaire, na muntik nang maging fatal kung tumama sa puso, hindi iyon naging sapat. Kalaunan, pati si Freren ay naging ginto bago niya tuluyang matapos ang pagsusuri sa alaala ni Mok. Ngunit tama ang hinala ni Solitaire, alam niyang makakahanap ng paraan si Freren. At nang matapos ang pagsusuri, naalis ni Freren ang pagiging ginto niya, at pinalaya rin si Denken. Dito nagsimula ang tunay na laban. Freren vs Solitaire, ang pinakadelikadong laban. Pinili ni Freren na harapin si Solitaire, habang si Denken naman ay lalaban kay Mok. Mula pa lamang sa simula, makikita na agad ang agwat sa mana control. Kahit halos magkapantay ang dami ng mana nila, mas pino at mas siksik ang control ni Solitaire. Ang kanyang simpleng mana discharge spell ay kayang bumutis sa depensa ni Freren. Ilang beses na direktang tinamaan si Freren. Sa isang eksena, makikita siyang nakahandusay, nakalugay ang buhok, at may dugo sa mukha, marahil ang pinakamasamang kalagayan niya sa kasalukuyang panahon. Inamin ni Freren sa sarili na kung magpapatuloy ito, maaari siyang matalo. Habang nag-uusap sila, patuloy na pinoprovoke ni Solitaire si Freren, pinagmamalaki ang kanyang kaalaman sa psikolohiya ng tao, sinasabing pinatay niya sina Fern at Stark, at sinusubukang guluhin ang isip ng Elf Mage. Ngunit hindi nagpadaig si Freren. Napansin niya ang wand sa balikat ni Solitaire at sinubukang gumamit ng highly concentrated Zoltrick. Kahit na-counter ito ni Solitaire, malinaw na napilitan siyang magdepensa, isang senyales na maaari pa rin siyang masugatan. Sa gitna ng laban, habang tila nakatuon lamang sa pakikipaglaban, lihim na tinatapos ni Freren ang pagsusuri sa buong Golden Land. Isang sugal ang ginawa niya. Bigla niyang inalis ang sumpa sa buong lupain. Nabuhay muli sina Fern at Stark. At bago pa makareact si Solitaire sa kanyang realisasyon, isang napakalayong Zoltrick ang tumama diretso sa kanyang dibdib, mula kay Fern, na umatake mula sa labas ng mana detection range. Isang klasikong pagkakamali ng demonyo, minamaliit ang sangkatauhan. Sa huli, tuluyang tinapos ni Freren si Solitaire. Bakit ito ang pinakamahirap na laban ni Freren? Mas mataas ang kalidad ng mana control ni Solitaire. Kayang basagin ang depensa ni Freren, nang walang incantation. Mental at psychological warfare, ang ginamit laban kay Freren. Napilitang magsugal si Freren, sa paniniwalang buhay pa si Fern. Kung tunay na kaya ni Freren na talunin agad si Solitaire, hindi niya kakailanganing umasa sa tulong ni Fern. Ipinapakita lamang nito kung gaano kapanganib si Solitaire, marahil ang pinakamalakas na kalaban ni Freren, sa modernong panahon.